Magandang araw, lungsod ng San Jose del Monte. Magandang San Joseño po sa ating lahat. Ngayon ay April 23 at ito po ang 14th episode ng PIO Live. Salamat po sa pagtutok sa paboritong Thursday habit ng pamilyang San Joseño. Sa ngalan po ni PIO Head Brian Ocampo, ako po si Jeff Andrade at ito ang PIO Live. Ang programang maghahatid ng iba't ibang mahalagang pangyayari, impormasyon at opinyong para sa inyo, San Joseño. Samahan niyo po ako sa isang oras ng makabuluhang pagbabalita, paghahatid ng mga kwento ng inspirasyon at syempre mga makukulay na ganap at mga programang naghahatid ng tagumpay sa lungsod ng San Jose del Monte. Bahagi po kayo ng ating talakayan at kwentuhan, kaya sama na sa diskusyon sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong mga komento, katanungan o kaya naman pagbati sa ating comment section. Unahin na natin ng Express Balita at Impormasyon, mga pangunahing kaganapan sa lungsod na dapat alam mo, San Joseño. Bilang bahagi ng patuloy na pagtataguyod ng sustainable growth at urban development sa The Rising City, nagkaroon ng special consultative meeting sa pagitan ng City Government of San Jose del Monte at mga real estate developers nitong Martes, April 21. Pinangunahan ni Mayor Atty. De Robes ang pagpupulong sa City Convention Center na personal na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa pribadong sektor na inimbitahan para sa isang makabuluhang dialogo ukol sa housing initiatives at mga future development plans ng lungsod. Sa pamamagitan ng kolaborasyong ito, inaasahan ang higit na pagpapalakas ng ugnayan na magbubunga ng mas maayos, inklusibo at sustainableng mga proyektong pabahay para sa pangmatagalang kapakanan ng bawat San Joseño. Patuloy sa pagpapatupad sa kanilang mga tungkulin ang kapulisan ng San Jose del Monte City Police Station sa pinaigting ng mga serbisyo at programang ipinatutupad ng kanilang himpilan nitong Lunes at Martes, April 20 hanggang April 21. Nariyan ang establishment visit sa iba't ibang tindahan at negosyo sa lungsod upang paalalahanan ang mga may-ari at empleyado hinggil sa pagpapatupad ng makahalagang security measures tulad ng CCTV cameras, sapat na ilaw at mas mahigpit na pagbabantay laban sa kahinalang individual upang maiwasan ang mga krimen tulad ng robbery at hold-up. Kasabay nito, patuloy rin ang deployment ng kapulisan sa iba't ibang bahagi ng lungsod para sa police visibility, beat patrolling at pag-aayos ng trapiko upang iparamdam sa komunidad ang presensya ng kapulisan sa lansangan bilang bahagi ng mga proaktibong hakbang ng himpilan para sa kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nakipagpulong ang magkatuwang sa serbisyo Mayor Florida Atty. De Robes at Congressman Arthur Robes sa mga ahensyang namamahala sa housing and urban development sa lungsod sa New Government Center nitong Lunes, April 20. Kabilang sa mga shelter agencies na nagkaroon ng konsultasyon sa punong lungsod at kinatawan sa Kongreso ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, National Housing Authority o NHA at Social Housing Finance Corporation o SHOFC. Layunin ng mga pagpulong na ito na matiyak ang maayos na kalagayan ng mga naipagawang pabahay at mga karagdagang proyekto ng mga ahensya sa The Rising City. Isinagawa ng City Social Welfare and Development Office ang curriculum planning para sa lahat ng Child Development Workers o CDW mula sa iba't ibang Child Development Centers sa buong lungsod nitong Lunes, April 20. Nagtipon ang mga CDW upang sama-samang bumuo, suriin at palakasin ang mga plano at programa na gagamitin sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon at serbisyo para sa mga batang San Joseño sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Layunin ng curriculum planning na ito na matiyak na ang bawat child development worker ay mas malinaw
maayos at angkop na gabay sa pagpapatupad ng mga aktibidad at programa para sa mga child learners habang isinasaalang-alang ang pangangailangan, kakayahan at kalagayan ng bawat bata sa ating lungsod. Nagsagawa ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng 2026 Local Council for the Protection of Children or LCPC Functionality Assessment sa lungsod ng San Jose del Monte nitong Martes, April 21. Bilang miyembro ng LCPC at katuwang ni LCPC Chairperson Mayor Ate Rida Robes, nakibahagi sa pagsusuri sina DILG CSJDM City Local Government Operations Officer Director Benedict M. Pangan at City Administrator Attorney Rizaldi L. Mendoza. Sa ilalim ng pamumuno ng kauna-unahang babaeng punong lungsod ng The Rising City, patuloy na pinagtitibay ang mga proyekto at programang nagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat pamilyang San Joseño, lalo na para sa mga kabataan at kababaihan na sa tulong ng iba't ibang tanggapan ng City Government of San Jose del Monte. Nagpulong ang City Public Information Office o PIO at DepEd Schools Division of San Jose del Monte nitong Lunes, April 20, hinggil sa mga programang makatutulong sa higit na pagpapalakas ng campus journalism sa lungsod. Kasama sa mga dumalo sina PIO Head Brian G. Ocampo, SDO Education Program Supervisor for English Dr. Carl Patrick Nico B. de la Cruz at iba pang mga kinatawan ng Schools Division Office. Sentro ng talakayan ang pagpapatibay ng ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng City Government sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes, DepEd SDO CSJDM sa pamumuno ni Schools Division Superintendent Dr. Leonardo C. Canlas at mga paaralan sa buong dibisyon na may special program in journalism. Bilang bahagi ng pulong, pinanood ng mga opisyal ang special segment ng mga student broadcasters mula sa Paradise Farms National High School sa PIO Live Campus Broadcasters Edition. Soaring beyond limits and landing among the best. Itinanghal bilang long jump specialist si Rachel May M. Piedad ng Kaypian Elementary School matapos itong matagumpay na nakapasok bilang palarong pambansa 2026 qualifier. Sa likod ng bawat talon ay ang kanyang sipag, pagtsatsaga at tibay ng loob na nagdala sa kanya sa pambansang entablado. Ang kanyang natamong tagumpay ay sumasalamin sa galing at potensyal ng kabataang San Joseño. Taas na okang lumaban, atletang San Joseño. Mainit na tinanggap ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte sa pangunguna ni Chief of Staff Juan Miguel Perez ang mga kasapi ng League of Local Planning and Development Coordinators Incorporated o LLPDCPI Bulacan Chapter para sa kanilang monthly meeting na ginanap sa lungsod ng San Jose del Monte nitong Huwebes, April 16. 24 na lungsod at munisipalidad sa Bulacan ang dumalo sa naturang pagpupulong na layong palakasin ang koordinasyon, pamumuno at kakayahang profesional ng mga local planners at coordinators tungo sa mas epektibong pagpapaunlad ng mga local government units sa buong lalawigan. Kabilang sa mga tinalakay ang mga best practices ng The Rising City sa planning and development, mga ulat tungkol sa regional and national conventions at iba pang usapin kaugnay nito. Naging posible ang aktibidad sa matibay na pagsuporta ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes at sa pangangasiwa ng City Planning and Development Office sa pamumuno ni City Planning and Development Coordinator Regina de los Reyes. Hinatira ng pamahalaang lungsod ng serbisyong may puso ang mga San Joseño sa Barangay Minuyon proper sa muling pag-arangkada ng Barangay Care Caravan nitong Huwebes, April 23.
Sa bayanihan ng mga tanggapan ng lokal na pamahalaan, nahatiran ng iba't ibang serbisyo ang 500 residente sa lungsod, kabilang na ang serbisyong handog ng Community Affairs Office, City Civil Registry Office para sa rehistro ng mga birth, death at marriage certificates, at libreng notaryo at konsultasyong legal naman ang ibinigay ng Office of the City Legal Service. Hatid ng City Social Welfare and Development Office ang proseso o pagpoproseso ng ID para sa mga senior citizens, PWD at solo parent, habang alok naman ng PhilHealth ang profiling sa mga Sanosenyong miyembro nito. Layunin ng BCC ng lokal na pamahalaan na mailapit ang serbisyong may malasakit at makapagbigay ng alagang Sanosenyo sa mga residente sa barangay. Binagyang pugay sa ika-42 regular session ng Sangguniang Panlungsod ang mga campus journalists mula sa Kaypian Elementary School at Kaypian National High School sa kanilang pagkapanalo sa National Schools Press Conference o NSPC 2026 na ginanap sa Ormoc City, Leyte. Pinamunuan naman ni City Vice Mayor Arin Bartolome Arsiaga ang sesyon sa SP Session Hall, New Government Center nitong Miyerkules, April 22. Pinag-usapan din sa nasabing sesyon ang ilang mga panukalang resolusyon mula sa City Administrator's Office gaya ng pagpasok ng lungsod sa Memorandum of Agreement kasama ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Dumalo rin sa sesyon ang kapulisan para tanggapin ang pagkilala ng Sangguniang Panlungsod sa San Jose del Monte City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Rison Bagain bilang nangungunang unit ng Philippine National Police sa buong probinsya. Para sa iba pang mga balita, makakasama natin ang mga campus broadcasters mula sa First City Providential College. Good day, Philippines! Good day, rising city of San Jose del Monte. I'm Sev Martinez, your campus broadcaster from First City Providential College. This is PIO Live, bringing you the hottest news and information for San Joseños. Schools Division of the City of San Jose del Monte has brought home 2 awards in the recently concluded National Schools Press Conference, or NSPC 2026. The national competition wrapped up last Friday, April 17, in Ormoc City, Leyte. Leading the winners is Ayesa Familiaran of Kaypian Elementary School, who emerged as champion in the editorial cartooning English category for elementary level, besting 17 other young journalists from across the country. Meanwhile, the collaborative desktop publishing English secondary team from Kaypian National High School also made the city proud, securing 5th place in the competition. With the award, the group of Angela Villafranca, Jacob Wesley Lim, Jake Arman Norihenes, Marco Abanio, Renzi Lupolejero, Megan Isla Cruz, and Zian Aven Velasco under the guidance of their coach Alan Ray Mariano Belisario, led the Kaypian National High School campus journalism team to the first ever National Journalism Award. The city government extends its congratulations to all San Joseño campus journalists. Their achievement stands as a testament to hard work, talent, and dedication, serving as an inspiration to fellow San Joseños to continue striving for excellence. Newly appointed Department of Trade and Industry Bulacan Provincial Director Attorney Coco Chanel Garcia Yap visited the city government of San Jose del Monte this Monday, April 20. Congressman Arthur Robes welcomed the new DTI director at the new government center and assured the city of its cooperation in the agency's activities. The courtesy call aims to further strengthen the collaboration between the director and the local government unit for business and investment programs. Among the topics discussed were expanding support for micro, small, and medium enterprises or MSMEs, strengthening consumer protection programs, and providing more opportunities for local entrepreneurs to keep pace with the continued growth of the local economy.
The City Planning and Development Office, or CPDO, through its Project Development Division, conducted an ocular site inspection along the MWSS Aqueduct right-of-way last Thursday, April 16. The inspection covered areas from Barangay San Manuel to Barangay Minuyan proper and was carried out in coordination with key offices and partner agencies. These include the Congressional Loan District of San Jose del Monte, the Office of the City Mayor, the City Engineering Office, the Metropolitan Waterworks and Sewerage System, Maynilad Water Services Incorporated, and Manila Water Company Incorporated. The activity aimed to assess the feasibility of transforming 14 open spaces along the aqueduct into linear parks and pocket gardens. During the inspection, the team evaluated the current condition of the sites, including accessibility, safety, and possible constraints, while also taking into account the development plans of the involved agencies. The data gathered will be compiled and used as a basis for further analysis and future project development. I am Sev Martinez, your campus broadcaster from First City Providential College, and this is PIO Live. In preparation for the upcoming celebration of the Tanglawan Festival 2026, the City Tourism Office, led by City Tourism Office Head Roberto P. Ramirez Jr., together with the Cultural Tourism Unit, attended the meeting of the Liga ng Mga Barangays, led by ABC President Zosimo B. Lorenzo, on Thursday, April 16. The meeting discussed the improved guidelines and mechanics for the Arya-Aryahan Dance Parade and Cultural Dance Competition, which are part of the activities of Tanglawan Festival 2026. These changes aim to further enhance the organization, enthusiasm, and quality of the said competition as one of the main highlights of the celebration. Stay tuned to the official Facebook page of the City Tourism Office for further announcements and details of the much-awaited Tanglawan Festival 2026. Personnel from City Disaster Risk Reduction and Management Office, or CDRRMO, recently conducted a Department of Health Basic Life Support Training and Seminar last Friday, April 17. According to local Disaster Risk Reduction and Management Officer Ms. Gina Villegas Tolentino, the office continues to prioritize regular training sessions aligned with the latest guidelines from the Department of Health. She emphasized that these trainings are essential to ensure that staff members are well equipped with the necessary skills to respond effectively and provide assistance to every San Joseño family in times of need. Personnel from City Disaster Risk Reduction and Management Office, or CDRRMO, recently conducted a Department of Health Basic Life Support Training and Seminar last Friday, April 17. According to local Disaster Risk Reduction and Management Officer Ms. Gina Villegas Tolentino, the office continues to prioritize regular training sessions aligned with the latest guidelines from the Department of Health. She emphasized that these trainings are essential to ensure that staff members are well equipped with the necessary skills to respond effectively and provide assistance to every San Joseño family in times of need. Through the joint efforts of the City Health Office, City Health Center 8, and the Barangay Government of Gaya-Gaya, a successful distribution of free medicines was conducted last Thursday, April 16. The program benefited San Joseños diagnosed with hypertension and diabetes mellitus, with priority given to senior citizens and residents with comorbidities. This initiative forms part of the continued efforts to strengthen community health services and ensure that essential care reaches those who need it most. In addition to the medicine distribution, fasting blood sugar testing and HIV screening were also carried out to further safeguard the health and well-being of the community. This activity highlights the strong commitment of the city government in partnership with barangay officials to provide accessible, affordable, and quality healthcare services for all. I am Lynn Fernandez, your campus broadcaster from First City Providential College, and this is PIO Live.
Kadiwa ng Pangulo is now open once again to the public, offering affordable, fresh and quality products for everyone. The Kadiwa Center in Barangay Minuyan Proper welcomed residents last Saturday, April 18, giving families better access to daily essentials. Under the program, rice is available at just 20 pesos per kilo for vulnerable sectors. Shoppers can also choose from a variety of fresh fruits, vegetables, meat, and canned goods, perfect for every San Joseño household. This initiative is a joint effort of the city government and the national government, aiming to make local produce and basic necessities more accessible to the community. Through music videos, Minuyeños reported their successful river cleanup in Phase 4B Riverside in Barangay Minuyan Proper with the help of the collective action and solidarity of different village personnel and various social groups. This showed the true spirit of unity for the cleanliness and protection of Mother Earth and is part of the weekly cleanup drive of San Joseños in solidarity with the Manila Bay Cleanup Rehabilitation and Preservation Project, the city government's Basura No Way program, through the initiative of Mayor Ate Rida Robes that aims to maintain cleanliness, strengthen solidarity, and strengthen discipline in the rising city. The activity led by their barangay captain Arian Biteng continues to prove that with collaboration and action, San Joseños can achieve a cleaner, safer, and more orderly community. Together, a more prosperous and disciplined community is possible. CSJDM Rising Stars continues to shine on the basketball court again after achieving another victory. San Joseños show great teamwork, discipline, and champion spirit after rolling against the municipality of Angat with a score of 103-69 on Sunday, April 19 at the Bulacan Capital Gymnasium in Malolos City. With strong determination and unity, the team once again proved their skill and ability to dominate the match. Congratulations, CSJDM Rising Stars! I am James Delgado, your campus broadcaster from the First City Providential College, and this is PIO Live. At yan po, sila po ang ating mga campus broadcasters mula sa First City Providential College. Tara't silipin naman natin ang mga aktibidad at programang nagpapalakas sa ating komunidad. Ano po kaya ang latest sa ating mga barangay? Alamin natin yan sa Ganap sa Barangay. Barangay Tungkong Mangga, kinilala ng Department of the Interior and Local Government o DILG Central Luzon bilang second runner-up sa Lupong Tagapamayapa Incentive Awards Component City category. Ang tagumpay na ito ay simbolo ng pagsisikap ng bawat isa na mapanatiling maayos, payapa, tahimik at ligtas ang lungsod. Congratulations po, Barangay Tungkong Mangga! Nagsagawa ang City Veterinary Office ng free kapon o neutering at spaying, microchipping at anti-rabies para sa mga pusa at aso sa San Jose del Monte Heights Phase 2 Covered Court, Barangay Muzon East. Sa pakikipagtulungan ng pamahalaang barangay sa pamumuno ni punong Barangay Elena Joy Celis sa pamahalaang lungsod, layunin ng CVO na makapagkapon ng 4,000 mga aso at pusa upang makontrol ang pagdami para mas maalagaan at manatiling malusog ang mga alagang hayop sa The Rising City. Matagumpay na idinaos ang programang barangay sa sitio sa Verde Heights Subdivision, Barangay Gaya-Gaya nitong Sabado. Sa nasabing aktibidad, nagkaroon ng iba't ibang serbisyong handog para sa mga Gayanos kung saan marami ang nakilahok at sinamantala ang pagkakataong ito.
ang naturang programa ay patuloy sa pagbaba sa iba't ibang mga sityo sa Barangay Gaya-Gaya sa pagtutulungan ng mga tanggapan ng pamahalaang barangay sa pangunguna ni Punong Barangay Henry Ryan Santos. Sa pangunguna naman po ni Punong Barangay Irene Biteng, handog ng pamahalaang barangay ng Minuyan Proper ang libreng 10 pirasong notebook para sa mga junior at senior high school students mula sa Eduardo Avendaño National High School at Towerville National High School. Siguraduhin lamang pong kumpleto ang mga kinakailangang dokumento tulad ng sedula ng mga magulang o guardian at barangay ID ng magulang o guardian upang makasali sa pamamahagi. Abangan ang kabuuan ng mga detalye ng mga balitang yan sa Balitang San Joseño at Express araw-araw sa PIO Facebook page at syempre sa mga official Facebook pages ng bawat tanggapan ng pamahalaang lungsod at mga barangay. Maraming salamat din po sa mga katuwang natin sa paghahatid ng mga latest update mula sa ating mga DGIOs at BPIOs o mga Digital Governance at Barangay Public Information Officers at syempre sa ating mga TV broadcasters mula sa First City Providential College. Susunod, bagong puntahan ng mga San Joseño para ma-achieve ang healthy, sexy at summer-ready body. Tampok sa pagbabalik ng PIO Live. Sa ngalan po, of course, ng ating Congressman Arthur B. Robes, kami po ay nandito ngayong maga dahil syempre, yung tindahan ni Maria on the go ay lagi po natin itong ginagawa. Person. It is the future that we are talking about.
Ako po ay nandito kaharap ninyo na nagsasabi na hindi ko naman kayo iiwanan sa lahat ng oras. Sa lahat ng buhay na kay ganda, hindi dapat ipinipilit. Madali tayong masaktan pag ito ay pinipilit. Pero kung tayo mismo sa sarili natin, pinag-aadya natin ang lahat ng biyaya ng Panginoon Diyos, sigurado ako darating ito ng kusa, siksik hindi kumaakaw. Kagaya ng tindahan ni Maria on the go ngayong araw na ito. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po, and for the great and glory of God, God bless everyone. Thank you! Ito pa rin po ang PIO Live. May tanong, reaksyon o mensahe po ba kayo? Sali na sa usapan. I-comment na yan dahil gusto naming marinig ang boses ng bawat Sanosenyo, kaya makilahok at maging bahagi ng talakayan dito sa PIO Live. Summer is here at goal ng mga Sanosenyo ang mamasyal, mag-outing at syempre, summer buds. Pero hindi lang dapat pag beach body ang focus mo, dapat healthy from inside out. Alam mo bang may kauna-unahan at nag-iisang Pilates at Yoga Studio sa lungsod? Sabay-sabay nating abutin ang stronger, healthier at more confident na version of you through Pilates. Alamin sa Concept o Conversations with Seth kasama si Seth Zamora. Magandang Sanosenyos, and welcome to another episode of Concept, where we do inspiring conversations with inspiring Sanosenyos. Sa kabila ng busy schedules ng mga Sanosenyos, mahalaga na may isang lugar kung saan pwede kang mag-focus sa inyong sarili. Kaya naman, nandito tayo ngayon sa kauna-unahan at nag-iisang Pilates Studio sa lungsod, ang Balance Studio, Pilates and Yoga. At makakasama natin ang kanilang Chief Operating Officer, Coach Pao! Hi, Coach Pao! Good morning and welcome to Concept! Hello! Ayan, pati ka po muna sa ating mga manonood.
Hello, magandang umaga sa lahat. Ayan. So, gusto namin malaman, Coach Pao, paano nagsimula yung konsepto ng Balance Studio? Bakit ito yung naisip ninyong itayong business? Actually, matagal na ako sa fitness industry. And sa fitness industry, mostly, buhat, gym, running, no? So, hindi pa kilala gaano yung Pilates and yoga. Well, yung yoga, famous na siya before pa. But yung Pilates, medyo talagang yung mga tao, ano yun? Ano yung Pilates? So, I studied, I took certification, and then I looked for place kung saan magandang magtayo. Kasi nag-start maging congested sa QC sa Manila. And sabi ko, why not dun na lang sa area kung saan malapit? So, SJD and Bulacan. So ano naman po yung common physical benefits or meron bang mga problems sa body na nasusolusyonan ang Pilates and Yoga? Napakarami. Actually, onti lang sasabihin ko kasi kung iisa-isahin ko, napakarami. No? Number one, focused kasi talaga sa core. So, pag malakas ang core natin, of course, mas stable ka. And mas So magkaka-abs ka dito pag ganun? Pwede. And of course, mas supported yung spine. Di ba, spine talaga natin yung isa sa pinaka-important, di ba, na malakas. So, number two, it will improve your posture. Posture. So, yung posture, this is perfect because yun nga, as I said earlier, most of us, di ba, nakaslouch, ganyan. Parang guilty ako talaga doon sa mga sinasabi. Yes. Ma'am, sobrang guilty ko doon yung hindi masyadong gumagalaw, nakaslouch, lagi nakasandal, computer. Sobra. Lalo na sa era ng mobile games, era ng work from home. Lahat. Diba? Nandyan na. So, yung posture natin will be corrected din through Pilates, of course, and flexibility, mobility. So, ito po bang Pilates parang ini-stretch ka, ganun? yes. Mostly may stretching siya. Stretching. So, talagang uunatin yung at itutuwid. Uunatin talaga siya. Parang Ramdam kailangan. na ramdam niya. Ay, gusto ko yung ramdam na ramdam. Parang serbisyo ng pamalang lungsod. Ramdam na ramdam. Yes. Kaya sige po, try natin yan mamaya. Siguro I'll take this opportunity mga Sanoseños na isubukan ang Pilates. Wag na yung yoga kasi hindi ako masyadong flexible. Pilates Pero we'll see. Pilates muna tayo for today. Yeah. Pero thank you for giving some backgrounds Yeah, and thank you. ready na ako na mag-tour sa inyong napakagandang studio. Nakikita ko Let's dito go. from here. Ang ganda ng facilities. Bago tayo mag-tour, what makes it unique from other fitness centers? Well, our Pilates studio kasi, we maintain it clean. Of course, safety yon number one ng mga customers namin na malinis. Every day talagang sinasanitize. And every use actually, every after use, we make sure na sinasanitize namin siya. And of course, high-end yung equipment na ginagamit natin. Gusto ko yung high-end yung equipment. Kasi Ayan. babale-balentong ka dyan. Of course, you have to make sure safe talaga siya and matibay talaga yung gamit natin. Sige, mamaya susubukan natin yan. Pero for now, magtutour muna tayo sa loob. Let's go. Tara na, ikot na tayo. So, I'll introduce Teacher Ann or Coach Ann. Ay, hello po, our Coach teacher, Ann. Hello. One of our teachers. Wow! So, si Coach Ann, Coach Ann. just in case na itry ko ang Pilates mamaya, siya ang magtuturo sa akin. sa'yo. Okay. So, we wanna know muna po, ano pong tawag dito sa mga equipments natin na to? Kasi parang ngayon ko lang to nakita in my entire life. Ngayon lang ako nakakita ng mga First ganito. Yes, so we have different kind of machines sa Pilates, which is this reformer machine. Reformer Siya yung machines. reformer. Okay. The Wunda chair. Ano pa pangalan? Or the Wunda chair Wunda? or the stability chair. Stability. So, from the words itself, ano pong ginagawa nito? More on stability. So bago ka namin dalhin dito sa stability chair, dapat dito pa lang kay reformer is yung balance mo, yung stability mo is gamay mo na kasi kung makikita mo yung difference ng laki niya, napakaliit lang nito. So Is it parang level 2, gano'n? Level 1, Yes. level 2? Yes, oo. Okay. So dito, grabe yung balancing kasi kapag hindi ka stable, pwede ka malaglag. Ito
Ito ba yung gumaganon-ganon ka? Nice. So kami sa teacher, lagi kaming naka-tactical na nakaabang kay client na kasi pwede siyang malaglag. May level 1, may level 2. May nakita ako doon na isang parang which exciting is na equipment. Very Pupuntahan promising natin at yun. kitang-kita natin. Ang ganda ng isang equipment, ang laki. So, tignan natin. Ano Sige, pong... tara. Ang tawag natin Yan. dito is Cadillac. Ito yung level 3, gano'n. Ito na yung pinakamataas na level. Even the beginner can use the Cadillac. Kahit beginner ka pwede Yes, to. kahit beginner. Kasi we can use Cadillac para sa mga stretching and level by level na workout. Kasi we modify, depende sa lakas ng client. Kapag alam namin malakas si client, fit na fit siya, so ina-adjust namin yung program. Oh, nice, Okay, nice. depende sa lakas ng client. Cadillac. Parang ano, no? Parang talagang dito ka uun. Parang kung tabingi yung katawan mo, pag hinila ka dito talagang ano. So ito pong mga to, The itong mga... Vasi, so kapag nakatayo ka dyan, nirarap mo yung hand mo dyan para gawin yung mga stances na vertical. Okay. So parang gymnast ka pala Yes, dito. ganon. Ganon, magiging gymnast ka pala dito. If I may ask po, yung mga activities po, tulad ng sinasabi ninyo, sabi niyo din, beginner-friendly siya. Yes. Is it truly beginner-friendly? Parang, pagka magsisimula ka, kagaya ko, bago pa lang Yes. ako, and I wanna try the Pilates, ano po yung mai-recommenda mo sa akin na pwede kong gawin? Or hindi ba ako masyadong mahihirapan kapag ginawa ko So, to? for the beginner, we have assessment naman talaga. Assessment. Always yan, SOP na every time na may darating na client, we do assessment. Kasi kailangan, alam namin kung may mga surgery kayo or may mga pain kayo para ma-adjust namin. May modification kasi kami dyan. May client na pag may back pain, hindi namin mapapagawa yung certain exercise. Okay. And then kung may mga injury sa knee, like that. So, depende. Maraming programming siya. So, once na ma-assess namin kayo, doon namin minamatch yung exercise na pwede sa inyo. Nice. Going back sa ating Yes, reformer. reformer. Dito na tayo sa reformer. Ay, sorry. Curious lang ako dito Yes. sa mga... Curious ako dito sa display natin. Ang ganda ng kulay. Ano pong tawag sa mga ito? At We ano have pong purposes props. nila? We have props na ginagamit. props. So, for the beginners, usually hindi namin pinagagamit muna ng props kasi kailangan namin is yung foundation muna. So, kapag at least 3 to 5 session ka at nakikita namin na pwede ka na to progress sa mga exercises, nagladagdag kami ng mga props. So, ito po ay bola. Yes, the balls. Siyempre, may balls. Ito po We yung have kadalasan. dumbbells. Ito po ba yung mga iniipit-ipit sa ganun? Yes. Dumbbells ito? Yes, para sa upper arms, Ay, oo nga. upper body. Mabigat siya. Yes. Ganito. Sana sa inyo may ganito palang dumbbell. Ang alam natin yung dumbbell yung may bilog sa dulo. Pero dumbbell pala siya. We have the magic circle din. Paano siya Yan. naging magic circle? So, ginagamit natin. Para tayo nag-live selling dito. Paano siya nagiging magic circle? Sa mga exercises like Akala ko for may the mga legs, lumalabas na mga ano. nilalagay natin to sa loob ng legs para magkaroon ng Ganun. engagement sa mga inner thighs, like that. Or kung for hand naman, engagement sa mga Like sa arms squeezing. natin. We Can are I squeezing try? it. Same with the ball. You will also squeeze it. Oo nga. Yung Yes. pagod na ako agad. Ganun pa lang yung ginawa, pagod na. Okay. May mga ganito So, pa lang mga pandagdag lang siya ng equipments. progression ng mga Halatang wala talaga akong exercise. kaalam-alam sa mga ano, di ba? Yes. And we have the dowel sa baba. Yan, stick. Yes. Meron ding sticks? Paano Yes. pong... Sa mga core workout naman yan. Ginagamit parang natin. pang-combat po ito eh. Parang pakipag-away eh, ito. Yes. Mga pang-core exercises Yes. din. Nice. Nakakatuwa naman. Ang dami palang pwedeng gawin. Yes. Oh. Diba? At least, hindi ka yung paulit-ulit na routine na ginagawa mo. Para Kasi hindi ma-boring si client. madami kang pwedeng gawin. Yes. Ayan. So, I think it's time for us na i-try ang kanilang reformer machine at sububok ng ilang mga moves for Exercise. Pilates. Pero for now, I have to change. Magpapalit muna ako ng outfit para ready tayo sa ating Reformer. next segment. So, yan lang kayo sa Noseños. And I'm ready na para itry ang kanilang mga exercises using their reformer machines. Tingnan natin kung may enjoy natin at kung may enjoy ko, sigurado ko may enjoy din ninyo. Coach Ann, we're back Yes. at subukan na natin ang inyong mga exercises. Exercise. Yung madali lang po, huwag niyong pahirapan na. Sige, let's start with upper body. Upper body. Okay. Grab natin yung short strap. Ano pong tawag dito? Short strap.
Ay, ang lakas ni ma'am. Okay. Ang lakas ni ma'am. Nahihila niya ako. May spring doon. Okay. Mas Short ang strap. lakas niya. Okay. Okay, starting position. Yung chan ko. Yes. So for the starting position, you need to have a straight spine. No rounding at the back, Straight shoulders spine. away from Paano the po yung ears, straight? and then palm facing the ceiling. Okay, inhale sa nose, exhale sa mouth, lengthen na yung arms to forward. Forward like this. Straight arms, and inhale, bend the elbow. Okay. Slowly and control lang. Kailangan you lengthen with control and inhale, return with control. Last. Tama ba ako? Ang inhale po ay pag... Okay. Baliktad. Inhale is preparation. Inhale. Inhale sa nose. Exhale, lengthen your arms forward. And then bend your elbow, reset to first position. Maintain straight spine. Exhale, lengthen your arms. And inhale, reset. Let's do the other Okay. exercise. Exhale, lengthen to offering. Once lengthen, hold and open to letter T, which is serve the platter. Come back to offering, maintain straight arms, and bend the elbow to starting position. Okay. Ang saya. Ang sarap po sa Sarap pakiramdam yan. dun sa likod. Ito po bang mga activities na to, kagaya nitong Yes. ginagawa natin, pwede po ito sa mga seniors natin, yung mga may edad na, and you know, they're the ones na talagang kailangan ng mga ganitong klase ng exercises. Okay, wala naman tayong age limit sa mga magpipilates eh. Kasi ang exercise and program natin is naka-base sa assessment ni client. So once you come in here sa studio at in-assess ka ng mga teachers natin, and we will come up kung ano yung mga dapat na para sa'yo. Kasi with the age, for example, sa seniors, we can modify. Kasi may mga exercises na hindi na talaga magagawa ni seniors. So, we will do some modification para dyan. Para at least, nakakapag-pilates pa rin sila na safety. Pinaka-importante dito kay Pilates and sa studio namin is safety first. Safety first. Yes. Nice, Yes. nice, nice. Ang sarap sa likod. Yeah. Parang na-exercise kagad yung likod back, ko for... especially kung may back pain ka. Parang So, yung naroon. exercise namin, kung ano yung mga may masasakit na katawan ni client, doon kami nakafocus. Okay. So, for example, kagaya ko madalas sumasakit ang dito ko. Yeah. Because of sitting for too Yeah. long sa office. So, it's... Yes. Usually, mga client namin, mga work at home. So, yun ang majority exercises na binibigay namin, yung makakapagpagaan ng mga katawan nila, especially back pain. So, ito pong ginawa ko na to, maganda siya for The back pain. the back pain. Yeah. Nice, nice. And postural din, Okay. syempre. Sige, You want ready to ako. try Try another? natin iba pang exercise na pwede Sige. natin gawin. Okay, so you need to kneel down facing the mirror. Kneel so, down. Facing So, the luhod mirror. tayo. Yan. Ano pong tawag sa exercise na to? Lunge. Ano po? Lunges. Lunges. Ganito po tama? Okay, both heels touching the shoulder blocks. Nakatouch siya dito. Ito Yan. po. Ay, Kunin ko yung heels. Yan. ganito pala. Yes. Nagdadasal pala. Find your balance and then right foot sa foot bar. Right. Yeah. Dito? Yes. Teka lang. Okay. Paano po ganito? Yan, like Yan. that. Oh my God, wait lang po. Totoo pong gagawin natin? Yes. Susubukan So, ko lang po sa iyo. Saan niyo ako i-judge? Huwag niyo ako i-babash. Both hands on the shoulder blocks. Okay. Gaze forward. And you need to press out yung legs sa bed. As in, tutulak po ito? Lengthen, yes. Oh my God. Gano'n po ka-stress? Kung hanggang saan kaya ma-endure ng leg mo na mas lengthen. Tama and po ba itong ma-stretch. ginagawa? Yes. Oh my God! Ano pong tawag dito? Parang hindi ko yung, pa kaya. etong footballs nandito sa footbar, lower part. Pwede yan. Ayan. Okay. Mas madali. Gaze forward. Exhale as you press out the bed. And hold. Pag hindi na kaya. And release. Inhale, return. Okay. Parang puro tawa talaga itong episode na to. Okay, do it 2 more times. 2 more times. Exhale, press out. Hold pag hindi na kaya. And inhale, return slowly and control without bumping the bed sa spring. Yes, last one. Exhale. Hold. And then inhale, return.
Slowly and control. O, di ba? Sarap. Very good. Very good ako, ma'am. Ito po mga activities na to, sabi niyo po, these are what we call the reformer machines. Yes. Paano nga po ulit na-develop itong machine na to? Actually, ang inventor ng Pilates na to is si Joseph Pilates. Joseph Surname Pilates. niya talaga is the Pilates. Joseph din siya. Mga Joseph talaga eh. No? Noong World War II, isa siyang sundalo. And then, he invented the Pilates using the reformer machine para i-rehabilitate yung mga sundalo na sugatan. Okay? Para mas mabilis ang recovery nila, ito yung ginamit ni Joseph. Nice. So at least meron tayong nalaman at natutunan. Yan ang dapat alam mo, San Josenyo. Like, anong pinaka-memorable sa inyo na story ng client today? Okay, pinaka-memorable sa akin as a teacher is yung i-message ka ni client directly, DM na teacher, natanggal yung back pain ko, which is sarap niyang i-upload kasi as a teacher, isa sa mga fulfillment namin na kapag lumalabas si client sa studio is talagang satisfied siya. Napapasok ka dito, masakit ang katawan mo, kailangan, goal namin na sa teacher, lalabas ka na masarap yung pakiramdam mo. Nice. Okay. So, may mga messages po kayong tatanggap na gano'n marami from your po. clients. Nice, Opo. nakakatuwa naman. Thank you. First, Yung mga ganito pong mga exercises, ilang sessions pa bago natin maramdaman yung mga changes sa body natin? okay, we suggest you do have 5 sessions. So, makikita mo na agad yung improvement doon. Pero syempre, consistency is the key. And we suggest na kung magpipilates ka at least twice a week or kung kaya ng budget is 3 times a week. Okay? Nais natin magpasalamat, of course, to Coach Pao and to Balance Studio Pilates and Yoga for having us. Maraming salamat po. Baka gusto niyo pong i-promote ang inyong studio sa ating mga manonood. So sa lahat ng San Joseños na gustong mag-try ng Pilates and Yoga, I'd like to invite you here at Balance Studio. We are open every day actually from 8 a.m. to 8 p.m. Book na kayo for your posture, back pain, and kung ano-ano pang sakit ng katawan. Okay? Ayan. Thank you so much. May po, thank you so much po, ma'am, for having us. Nag-enjoy po ako. Ayan. At babalik ako doon para itry yung inyong Cadillac. Try natin yung kanilang extreme, level 3. Yes. Yeah. Thank you so much po. Thank you. Ang pagiging healthy, hindi lamang yun sa itsura. Yan ang pinagsama-samang self-love, discipline, and consistency. At iyan ang dapat alam mo sa Josenyo. Para sa mas marami pang kwento at inspirasyon, samahan po ninyo muli sa concept where we do inspiring stories and inspiring conversations. Ako po, Seth Zamora, Public Information Office. Coach! 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 Bababa na po ako. Coach! Ano po gagawin? Coach? At yan po ang Conversations with Seth o Concept. Hatid ang mga good vibes na kwentong nagbibigay inspirasyon at bagong perspektibo. Dako naman po tayo sa mga impormasyon, anunsyo o mga pabatid sa publiko na dapat alam mo, San Joseño. Pabatid mula sa City of San Jose del Monte City Civil Registrar's Office. Hindi lahat ng mali sa birth certificate ay simpleng pag-ayos lang. Ang substantial correction ay tumutukoy sa mga pagbabagong may kinalaman sa mahalagang detalye tulad ng apelyido, pangalan ng magulang, legitimacy status, nasyonalidad o taon ng kapanganakan. Dahil hindi ito sakop ng simpleng clerical error at ng RA 9048 na inamyendahan ng RA 10172, kinakailangan itong idaan sa korte. Ang mga halimbawa ng pagbabago ay ang pagpapalit ng apelyido, pagbabago sa detalye ng mga magulang, pagbabago ng legitimacy status, pagbabago ng nasyonalidad, at pagbabago ng taon ng kapanganakan. Inaayos ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasampa nito sa korte sa ilalim ng Rule 108 of Rules of Court sa Regional Trial Court kung saang lugar rehistrado ang birth certificate. Ang mga maaaring mag-request ng substantial correction ay ang mga may-ari ng birth certificate, magulang nito, legal guardian, o otorisadong mga kinatawan. Ang mga mahalagang dokumentong ito na kinakailangan ay PSA birth certificate at valid ID supporting documents.
Paalala lamang, ang tagal ng proseso ay karaniwang inaabot ng mahigit 1 taon. Depende sa evaluation. Kapag naaprobahan, ay idadaan sa tanggapan ng CCRO ang mga dokumentong galing sa korte para sa pagproseso ng anotasyon sa PSA. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa tanggapan ng City Civil Registry Office o mag-message sa kanilang official Facebook page. Sa darating na April 29, Miyerkules, ang City Civil Registry Office ay magsasagawa ng Barangay Mobile Delayed Registration Service sa Barangay Gumaok East upang mas mailapit ang kanilang serbisyo sa mamamayan. Hinihikayat ang mga residente na makipag-ugnayan sa kanilang barangay at tiyaking kumpleto ang mga kinakailangang dokumento upang maging maayos at mabilis ang proseso. Patuloy naman ang pamahalaang lungsod sa paghahatid ng serbisyo, mas accessible at kapaki-pakinabang para sa bawat pamilyang San Joseño. Mag-iingat sa init. Tumataas ang panganib ng heat-related illnesses tulad ng heat cramps, heat exhaustion, at heat stroke dahil sa sobrang init ng panahon. Paalala ng City Health Office na mag-ingat at huwag itong baliwalain. Maaari itong mauwi sa seryosong kondisyon na hindi maaagapan. Ayon sa CHO, kailangang alamin ang mga senyales ng mga sakit na maaaring makuha ngayong tag-init, gaya ng labis na pagpapawis, pamumulikat ng binti at sikmura, at panghihina at pagkahilo. Para iwasan ang mga ito, paalala ng mga doktor na uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw, magsuot ng preskong damit at gumamit ng payong o sombrero kung lalabas ng bahay. Hanggat maaari, iwasan ang matinding sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magpahinga sa maaliwalas na lugar at iwasan ang alak at matatamis na inumin. Karagdagang paalala ng mga eksperto, doble ingat sa mga bata, matatanda at may sakit dahil sila ang mas madaling maapektuhan ng init. Kapag may matinding sintomas tulad ng pagkahilo, pagkawala ng malay o sobrang taas na temperatura ng katawan, magpatingin agad sa pinakamalapit na health center o ospital. Sa panahon ng tag-init, ang pag-iingat ay kaligtasan. Pagbatid mula sa Training and Livelihood Services, PESO CSJDM. Ang Scholar ni Juan on-site program orientation ay nagkaroon ng pagbabago sa venue at ito ay gaganapin na sa Mini Sports Complex Barangay Tungkong Mangga. Samantala ang petsa at oras ay mananatiling pareho sa April 25 po yan, 8 a.m. Inaabisuan ng lahat ng kalahok na magabayan sa nasabing pagbabago. Maraming salamat po. Sa pakikipagtulungan ng Office of the Board Member Efren Bartolome Jr., Feliciano L. Bartolome Foundation Incorporated, katuwang ang Office of the City Vice Mayor, sa pamumuno ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga at City Health Office, muling ihahatid ang libreng serbisyo medikal para sa ating komunidad. Inaanyayahan po ang lahat ng na makilahok sa Oplan Tuli at Dental Mission sa darating na Martes, April 28 sa Grotto Vista Resort, Barangay Greensville. Magsisimula ito ng registration simula 7 a.m. Ang nasabing programa ay mayroon lamang limitadong slot at first come first serve basis. 100 slots para sa libreng tuli at 120 slots naman para sa libreng dental. Para sa mga menor de edad mula 12 years old, kailangang may kasamang magulang o guardian o kamag-anak na mga 18 years old pataas na may dalang valid ID ng parehong pasyente at ng magulang. Higit sa lahat, kinakailangang pisikal na handa ang bata para sa nasabing procedure. Para sa dental services, kinakailangan ding magdala ng valid ID. Inaanyayahan po ang lahat ng mga gayanos na makilahok at samantalain ng libreng serbisyong pangkalusugan na handog para sa inyo. Sama-sama nating pangalagaan ang ating kalusugan. At yan po ang ating mga pabatid sa publiko. Bago po tayo magtapos, heto muna ang ating quote of the day. Isang paalala na magbibigay inspirasyon, lakas ng loob at positibong pananaw sa araw nito.
Dahil sa gitna ng balita at impormasyon, mahalaga pa rin ang pag-asa at pagpapahalaga sa kapwa upang lalo tayong ganahan, ma-inspire at magbigay inspirasyon din naman sa iba. Ito po ang ating quote of the day. Your mind and body deserve the same care you give to others. Nurture them and watch your life quietly bloom. Inspired po yan by Carl Jung. Ito po ang nagpapaalala na madalas ay inuuna nating alagaan ng ibang tao ang kanilang pangangailangan. Damdamin at kapakanan habang nakakalimutan natin ang sarili nating isip at katawan. Ngunit ang totoo, hindi natin kayang magbigay ng buo kung tayo mismo ay pagod, sugatan o napapabayaan. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagkilala ng ating mental at pisikal na kalusugan, ang pundasyon ng lahat ng ating ginagawa sa pamilya, sa trabaho at sa buhay. Kapag binibigyan natin ang sarili ng sapat na pahinga, pag-unawa at pagmamahal, unti-unti tayong nagiginhawaan at lumalakas. Tulad ng bulaklak na hindi agad namumukadkad, ang pagbabago sa sarili ay dahan-dahan. Sa bawat maliit na hakbang, pagpapahinga, pahinga, pagharap sa emosyon, unti-unting namumulaklak ang ating buhay. Nagiging mas malinaw ang isip, mas matatag ang damdamin, at mas buo ang ating pagkatao. In short, kung paano mo inaalagaan ang iba, ganun din dapat ang malasakit mo sa sarili mo. Dahil doon nagsisimula ang tunay na pag-unlad at kapayapaan. Maraming salamat po sa lahat ng nakatutok sa ating programa. Dahil kayo ang bida sa segment na ito, deserve nyo ang isang malakas na shoutout! Shoutout po sa ating bagong full-fledged Schools Division Superintendent, Dr. Leonardo C. Canlas, CESO 6. Isang napakahusay na pinuno at katuwang sa patuloy na pagtataguyod ng dekalidad na edukasyon sa The Rising City. Congratulations po! Shoutout po from Ayan Morales, hello po Bombastic Zumba Group, Mabi Morales Batas. And hi rin daw po kay Kyra Joy Rosendo. From Stephanie Laura Pineda, shoutout kay Ate Diane Emery Sarcilia Dig. Good luck, kalma ka dyan. Kalma ka lang dyan, ate, kaya mo yan. Kung ano daw, good luck daw sa ating direktor. From Barangay Francisco Homsiacal, City of San Jose del Monte, PIO Live na. Tayo nang manood, Pamilyang Sanoseño, Thursday Habit, Heart. Watching with full support, Cap Nora Martinez Escuro. From Luz Biminda Asilo, good afternoon po San Joseño. From Iya Kalilong, Angas. Aray. From Ara Papa, ang gagaling naman, sosyal pakinggan ng balita. I believe na ito po in reference po sa pagbabalita ng ating mga campus broadcasters mula sa First City Providential College. Congratulations po. From Lani Naval Andrade, good job PIO family. Si mama po ito, hello ma, shoutout po sa'yo. And shoutout din po sa aking napakagandang tita, Tita Baby, hello po. From Chelsea Harabeho, tama. Shoutout po sa Communication Arts Division ng La Concepcion College. Happy Language Week po. Shoutout po sa mga taga LCC. From Arian Marquilet. Pa-shoutout po sa lola at pinsan ko from Barangay Gaya-Gaya, Teresita Gallardo Kilit at Allen Gabriel Kilit. Tama ba yung pagka-pronounce na yun? From Santos Isabel, ating balikan sa Thursday Habit ang mga kaganapan. And from Emelda Clarito Sibug, Hardin is watching. Yan. Shoutout din po from Clarice Tan, ganda yan. And shoutout po, Police Officer Jack Sinakay at buong PNP CSJDM. Siyempre, shoutout po sa aking sa buong pamilya ko na po, sa Team A at kay A. And shoutout din po sa aming boss, Sir Brian G. Ocampo. At dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan dito sa PIO Live, kung saan ang balita ay malinaw, ang impormasyon ay tama, at ang opinyon ay may saysay.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pakikiisa. I-like, i-share, at huwag kalimutang i-follow ang official Facebook page ng Public Information Office dahil dito, updated ka na, legit pa ang balita. Sa ngalan po ng magkatawang sa serbisyo, Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes, ako po si Jeff Andrade at ito ang PIO Live. Magandang araw, Arias San Joseño.